So, ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral na sinimulan natin noong nakarang linggo kung paano po natin bigyan papuri ang ating Panginoon. How do we honor Christ? Kung naalala po natin, tayo po ay pinag-aralan po natin ang apat na paraan. Number 1, kapag kayo pinapaig natin ang ating Panginoon sa mga tao. Pangalawa, sa tayo pinabautismohan, binibigyan natin ng karangal ng Panginoon. Kapag tayo po, katulad ng ating ginagawa ngayon, kaninang umaga, pag tayo po ay dumarating sa kapulungan at inaalala po natin ang kamatayan ng Panginoon, yun ay isang paraan ng pagbibigay po papuri sa Panginoon. At pangapat, kapag tinataglay natin ng pangalang Kristiyano. So dito po sa hapong ito, itutuloy po natin ang mga paraan kung paano natin bibigyan ng karangal ng Panginoon. Pagka tayo po ay sumusunod sa huwaran na pinakita sa atin sa Bagong Tipan. Actually, ito po Bagong Tipan na ito, New Testament. Ito ay lahat ng mga bagay na pag-uutos ng Panginoon sa atin. So kailangan tayong sumunod sa huwaran na ipinakilala sa atin sa Bagong Tipan. So hindi tayo pwedeng magbago o hindi natin pwedeng palitan. Sa Colossians 3:17, babasahin po natin sa ating wika. Nandito po sa English. Pero dito po sa ating wika, sa Colosas, 3 kabanata, 17 talata. Kasi versikulo, kapitulo, Kastilayan eh. So 17 ng Colosas, 3 kabanata. At ano man inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon Jesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Ang ibig sabihin ng alam mo ang ating ginagawa sa salita. Kung ano man ang ating itinuturo o pinapangaral, at kung ano ang ating ginagawa kanya sa larangan ng pananampalataya, kailangan natin gawin sa pangalan ng Panginoon. Hindi ito yung ginagawa ng mga born again. Praise the Lord, hindi yun. Kundi yung salitang pangalan ay nangahulugan sa otoridad ng Panginoon. In other words, wala tayong pwedeng ipangaral, wala tayong pwedeng ituro, wala tayong pwedeng gawin kung hindi ito pinag-utos sa atin ng Panginoon. So, yan naman bagay na mababasa natin sa Bagong Tipan. Yan po yung otoridad ng Panginoon. Yun lang ating papangaral at yun lang ating gagawin sa larangan ng pananampalataya. Dito po sa Old Testament, so, ibig sabihin, kinakailangan tayo sumunod sa lahat ng kautusan ng Panginoon. Di tayo pinagbago doon. Doon po sa Old Testament, makikita natin. Ito ay isang halimbawa para sa atin. Yung bansang Israel, sila'y pinalaya mula sa Egypto, patungo sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ni Abraham. Nung nandun po sila sa ilang, iniutos ng Diyos na si Moises, gumawa ng isang tabernakulo. O simpleng salita, tent. Na kung saan ang Diyos at ang kanyang bayan ay pwedeng magkaisa kanya. Although ang Diyos ay nasa langit. Pero yung tabernakulo ay simbolo na ang Diyos ay kasama ng kanyang bayan. So ito yung tabernakulo na sinasabi, o yung tent, in other words. Pinakita ng Diyos kay Moises sa bundok. Kung ating maalaala, noong nagagamit nila sa lupain ng Egypto, at sila'y nasa ilang at naibigay ng kautusan sa bansang Israel, si Moises ay pumunta sa bundok at nagipag-usap sa Diyos. At doon sa pagkikipag-usap niya sa Diyos, ipinakita ng Diyos sa bundok sa kanya kung ano ang buong plano ng tabernakulo kanya. Ano gagawin? Ano nandoon sa loob ng tabernakulo kanya? Yun ay pinakita ng Diyos kay Moises. At ipinagutos niya na kanyang gawin. Dito sa Exodus, chapter 25, verse 9. Ito po yung English. Basahin natin sa ating wika. Ito ang sabi ng Diyos kay Moises. Basahin natin. Ayon sa lahat na ipinakita sa iyo, so pinakita ng Diyos kay Moises, saan yung huwaran ng tabernakulo o yung tent, kung ano yung tsura ng tent. At saan yung huwaran sa lahat ng kasangkapan yon, ay gayon ninyo gagawin. So, in other words, yung tent, yung mismo tent,
Sa loob at labas ng tent, may kasangkapan niya. So kung ano yung kasangkapan na nandun, at kung ano kung saan sila nakalagay, pati yung mismong tent, kanya, pinakita ng Diyos kay Moises kung paano gagawin kanya. So, mayroon plano. Sabi, kailangan sumunod si Moises doon sa plano. Yun ang sinasabi sa atin. Ngayon, si Moises, yun ang kanyang ginawa. Hindi niya binago kung anong pinakita sa kanya ng Diyos. Yun ang kanyang ginawa. Dito po, Exodus 25 verse 40, lumundag tayo sa huling talata ng Kabanatang 25 ng Exodo. At iyakin mong gawin ang mga iyon ayon sa anyong uhuwaran ng mga iyon na ipinakita sa iyo sa bundok. So, titignan natin. Ganun yung itsura ng tabernakulo. Mayroong tent, at may mga bagay sa loob ng tent, at may mga bagay na sa labas ng tent. So, kung ano pinakita sa kanya ng Diyos, yun is mong ginawa ni Moises. Hindi niya binago, hindi kung ano sinabi ng Diyos. So, makikita rin natin, sa panahon natin ngayon, ganyan din ang ating gagawin. Kinakailangan tayong manatili doon sa anyong huwaran na ipinakita sa atin sa bagong tipan, katulad ni Moises. Kung sa isang, halimbawa, sa isang may pinapagawang bahay, may plano yun, may plano. Kapag maganda yung bahay, kapag maganda yung bahay, pinupuri yung architect. Hindi pinupuri yung karpintero o yung kantero o yung foreman. Hindi na pinupuri. Pinupuri gawa ng plano. So in other words, kung natin pong gagawin, ang lahat ng mga bagay na pinagbutos sa atin ng Diyos sa panahon na ito, ay ang magkakaroon ng karangalan ay ang ating Panginoon. Kasi siyang gumawa nung tabernakulo. Sa panahon natin ang tabernakulo ay ang iglesia. Doon sa iglesia, nandoon makikita natin ang walang kapuspusan na karunungan ng Diyos kanya. Basahin natin sa Efeso 3 kabanata. Dito po sa ikasampo hanggang ika-11. Upang sa pamamagitan ng iglesia, ay may paalam ngayon ang mga pinuno sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan sa kalangitan. In other words, sa mga spiritual na nangunguna, ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Ito'y ayon sa walagang panukala na kanyang ginawa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Magkano ang ganda ang iglesia ng Panginoon. Pag ginawa natin yon, ayon sa huwaran na pinakita sa atin sa bagong tipan, ito'y sa kanyang karangalan. Hindi sa ating karangalan. Kung maganda yung bahay na ginawa ng architect, pinlalo niya, ang pinupuring architect. So kung gagawin natin ng mga bagay na naayon sa kalooban ng Diyos, ito'y sa karangalan ng Panginoon. Yun ang makikita natin. Kung pinalitan ni Moises, ang anumang bagay mula doon sa anyong huwaran na ipinakita sa kanya ng Diyos, hindi matutuwa ang Diyos. Dahil parang sinasabi ng Moises, mas magaling ako sa iyo Diyos, papalitan mo ito, hindi maganda, di ba? Pero hindi niya ginawa yan sa sumunod. Wala siyang pinalitan, mga kapatid, sa sumunod nang maayos sa anyong huwaran pinakita sa kanya ng Diyos. So katulad ni Moises, ganoon din sa atin. Kung ano man po pamumuhay Kristiyano ang ipinakita sa atin sa bagong tipan, ganyan ang ating magiging pamumuhay bilang mga Kristiyano. At bilang iglesia ng Panginoon, kinakailangan tayong sumunod doon sa huwaran na ipinahayag sa bagong tipan. Wala tayong papalitan. Kaya ay makikita natin iba't ibang iglesia ang paligiran natin. Marami silang pinalitan. Pinalitan ng pangalan, pinalitan ng pagsamba, pinalitan yung aral, pinalitan yung paraan ng kaligtasan, pinalitan nila eh. Sa atin hindi. Sumusunod lang tayo doon sa anyong huwaran na ipinakita sa atin ng Panginoon sa kanyang bagong tipan. So yun ay paraan ng pagbibigay karangalan sa ating Panginoon. Kapag kailangan nating gayahin ang Panginoon, doon sa nakaraang pag-aaral sa araw sa umaga, kung paano tayo maging alagaan. Kung paano ang ating Panginoon, gayon din ang kanyang alagaan, ganyan.
Kung tayo Kristiyanong alagad ng Panginoon, kailangan natin siyang gayahin ganyan. Kung paano ang Panginoon, gayon din tayo ganyan. Dito sa Pilipos, ika-2 kabanata, ika-5 talata, yung pong kaisipan ng Panginoon, kung paano kaisipan ng Panginoon, gayon din ang ating kaisipan. Basahin natin sa wika natin. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip o kaisipan na nasa Kristo Jesus din naman. Kaya ito pong sinasabing kaisipan. Kung ano yung kaisipan ng tao, ganoon yung tao. Kung masama ang kanyang kaisipan, masamang tao siya. Kung mabuting kanyang kaisipan, mabuting tao siya. Kung ang kanyang kaisipan ay katulad ng kaisipan ng ating Panginoon, sa isang Kristiyano, ginagaya niyang kaisipan ng Panginoon. Yung kaisipan ng Panginoon, yun ang kalooban niya. So, nandun sa katulad natin ng kaisipan ng Panginoon, gayon din ang ating kalooban. So, maging katulad tayo ng Panginoon. Yun sa Romans, sa sulat po ni Pablo sa mga taga-Roma, yun sa ika-8 kabanata, sa ika-9 na talata. Ngunit kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Yaman na nanatili sa Espiritu ng Diyos. Subalit kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Yung sinasabing Espiritu nito, hindi naman literal ng Espiritu Santo actually. Yung mga bagay na itinuturo ng Espiritu. Hindi tayo lumalakad ayon sa kaisipan ng laman. Kundi sumalo ang pinapayo ng Espiritu Santo na nakasulat sa Bagong Tipan. Yun dapat tayo lumakad. Sabi rito, kung ang Espiritu ng Diyos ay hindi nananahan sa atin, gagawin mo yung kalooban ng laman. Ganyan. Pero pag tayo sumusunod sa mga bagay na pinag Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ng Diyos ay nananahan sa atin. Kaya kung di tayo sumusunod sa mga bagay na pinag-utos ng Espiritu kanya, sa pangalawang Espiritu ni Kristo, hindi tayo Kristo kanya. So ang ating batayan ay kung ano yung pinag Espiritu Santo, doon tayo susunod. Kanya. Ito pong Bagong Tipan. Ito'y ipinahayag ng Espiritu. Kaya din sa Romans chapter 8 verse 2, tinatawag itong kautusan ng Espiritu kanya. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. So, paano natin siya gagayahin? Simple lang po sinasabi ng 2 talata. Kung anong kaisipan ng Panginoon, yun din ang ating kaisipan. Kung anong kalooban ng Panginoon, yun din ang ating kalooban. Ganyan. Kung anong pinag-utos ng Panginoon, yun ang ating gagawin. Yun sa Galatia, chapter 2, verse 20, si Apostle Paul, nung siya naging Kristiyano, ito kanyang ipinahayag. Sabi niya, hindi na ako nabubuhay kanya, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. Basahin ko po. Ako'y pinakakasama ni Kristo, at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. Ito po'y napakagandang talata. Kailan natin nakita na si Pablo ay kasama na pako sa krus ng Panginoon? Hindi siya napako sa krus kasama ng Panginoon. Una-una, nung napako sa krus ng ating Panginoon, wala si Pablo doon. Hindi pa siya apostol ng ating Panginoon. Kaya siya napako kasama ni Kristo nung siya nabautismuhan. In other words, nung namatay na yung dating Pablo kanya, nung siya nabautismuhan, kundi si Kristo nabubuhay sa akin, at ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos, na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. So, anong sinusunod natin? Yung kalooban ng Panginoon. Pagka sinusunod natin ng kalooban ng Panginoon, maging katulad tayo ng Panginoon. Siyempre, ganun na mangyayari sa atin. So, paano natin siya gagayahin? Sa paanong paraan? Ang Panginoon, ang siya pumunta sa lupa, siya Diyos, siya nagkatawang tao. In other words, kapantay siya ng Diyos. Meron siyang kapangyarihan katulad ng Ama. Hindi niya ginamit ng dahilan yon para hindi siya sumunod sa kailang plano na ligtas ang tao sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon sa krus. Hindi niya ginawa dahilan yon. Ibig sabihin, kung pareho lang tayong tao,
Halimbawa, pareho na rango natin. Kung samantaya, kung militar man yan, o pareho kayong kernel. At tinuutos sa mga kapwa mo kernel, siya sabihin siya, pareho lang tayong kernel, kaya ba't mo kayo inutusan? Kung mag-general ka, tusunod ako sa'yo, kanya. Pareho lang tayong kernel, kanya. Pareho lang rango nila, bakit ako susunod sa'yo? Sabi ng isa, di ba? Pero ang ating Panginoon, bagamat kapantay siya ng kanyang Ama, hindi niya ginamit na dahilan nyo para hindi siya sumunod. Dito po sa Pilipos, ikalawang kabanata sa ika-6 talata, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos, o siya'y Diyos, ay hindi niya itunuring na isang bagay na dapat panghawakan o gawing dahilan ang pagiging kapantay ng Diyos. Hindi niya ginadahilan niya. So siya nagpailalim sa kalooban ng kanyang Ama. Dito po sa John chapter 4 verse 34, ang sabi niya sa kanyang malagad, at sinabi niya sa kanila, ang aking pagkain ay gawin ng kalooban niyaong nagsugo sa akin at tapusin ng kanyang gawain. Ganyan. Ano bang gawain ng Ama? Iligtas ang siyang libutan mula sa kasalanan. So yun ang ginawa ng Panginoon. Ang pagkain ko kanya. Ibig sabihin, ang dahilan ng buhay ko ay gawin ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. O gawin niya kalooban ng Ama na nagsugo sa kanya. Bulungan po tayo sa ika-6 na kabanata ng John, basahin po natin, sa John chapter 6 verse 38. At sabi ng Panginoon, hindi siya bumaba sa langit upang gawin ng kanyang sariling kalooban, kundi gawin niya kalooban niyaong nagsugo sa kanya. So meron siya sariling kalooban. Pero hindi niya ginawa yun. Ginawa ko kanyang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Doon sinasabi ng siya, dito sa Lucas chapter 22 verse 42, gusto niya sanang palitan. Siyempre, siya'y tao sa pagkakataon na ito. Alam niya gano'ng kahirap ang gagawin niya na siya mamamatay sa krus. Hindi madaling gawin niyo. So sabi niya, Ama, kung maaari, kung ito yung kalooban, alisin magpopag ito mula sa akin. Ngunit hindi ayon sa aking kalooban, kundi ayon sa iyong kalooban. Ganyan. So tingnan ninyo, may kalooban ng Panginoon sa pagkakataon na yun. Sana, alisin mo nga niya ito sa akin. Alam niya, mahirap gawin. Bagamat ito'y alam na niya nung sinasalangit. Lalo na niya, nila yan, bago pa nila lahat ng mga bagay, alam na ng Panginoon niya. Pero iba naman yung alam mo, pagkagagawin mo na. Di ba ba? Kung ikaw ay isang miyembro at sinabi sa iyo, ikaw mangangaral sa linggo. Alam mo, ikaw yung mangangaral sa linggo. So, ikaw maghahanda. Pagdating mo sa linggo, doon mo mararamdaman kung gaano kahirap yun, di ba? Nervsing ka na habang kinakatay sa pulpito. So, ganyan ang Panginoon. Alam niya, mahirap yung dadanasin niya. Kanya. Kung maaari, kanya. Alisin mo ko pag ito. Pero hindi ayon sa aking kalooban, kundi sa iyo, kanya, masusunod. So, ang Panginoon, nung siya nagkatarong tao, pinakilala niya isang mawaran ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Siya nagpailalim sa kalooban ng kanyang Ama. Bagamat sila pantay, pero siya nagpailalim kanya. Hindi niya ginawa kanyang sariling kalooban, kundi kalooban ng Ama nagsugo sa kanya. Sinapa rito sa lupa, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Kung tayo sumasamba, hindi naman tayo pinaglilingkuran. Tayo naglilingkod. Number 1, tayo naglilingkod sa Diyos. Pangalawa, tayo naglilingkod sa ating mga kapatid. Paano paglilingkod yun? Pagka tayo nandirito, ito ay pagbibigay lakas ng kalooban sa ating lahat. Di ba? Dito sa Matthew chapter 20, verse 26 to verse 28. Ang ating Panginoon, nung siya nagkatawang tao, ang inaasahan ng mga Hudyo, ay maging katulad siya ni Solomon at Aling David na makapangyarihan ng mga hari, mayayaman at makapangyarihan. Yun ang kailang inaasahan. Kung dumating ang Panginoon, hindi siya gano'n. Siya'y pobre, siya'y naklaman ng isang karpintero, at hindi siya makapangyarihan ng hari katulad ni David at Solomon. Kaya hindi siya tinanggap. Ito sabi niya sa 20 verse 26 hanggang verse 28.
Ito po sabi ng Panginoon, hindi maaaring magkagayon sa inyo, kundi ang sino man sa inyo na nagnanais maging dakila, ay kailangan maging lingkod ninyo. Sa ating po mga tao, pag ikay lingkod lamang, hindi ka magiging dakila. Imposible yun. Pero sa kaharian ng Diyos, para tayo maging dakila sa kaharian kanya, kailangan muna kayo maglingkod kanya. At sino man sila sa inyo na nagnanais na maging una, ay kailangan maging alipin ninyo. Pag ikay una, ikaw pinakatakila, kailangan ka muna maglingkod kanya. Katulad ng ating Panginoon, kung paano anak ng tayo na parito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod kanya. Upang ibigay ang kanyang buhay na patubos sa marami. So ito yung isang bagay na dapat nating gayahin. Ang buhay ng Kristiyano ay buhay ng paglilingkod kanya. Hindi paglingkuran, kundi paglilingkod. Katulad ng ating Panginoon, siya yung naglingkod, hindi siya pinaglingkuran. Ngayon, nung nagawa niya lahat ng mga bagay, at siya pinatakila ng kanyang ama, at binigyan ng pangalan sa pangalan, pinaglilingkuran natin siya. Dahil siya naglingkod. Dahil ito ang punto rito ng Panginoon. Kung gusto niya pagdating ng araw sa langit, ay kayo paglilingkuran ka niya, kailangan mo na kayo maglingkod. So, gayahin natin ang Panginoon na siya'y naglingkod at di siya pinaglingkuran kanya. Yung mga ibang mga relihiyon, iba. Yung matakas sa kanila, pinaglilingkuran nila. Hindi gano'n. Yung mga ngaral, siya naglilingkod sa paraan ng pangangaral. Kung ikay sa ngayon, pero ikay naglilingkod sa paraan na ikay nangunguna o at ikaw ang nagiging tagapag-ingat na mga kaluluwa ng magkapatid. At kung tayo member ng ating Panginoon, kahit paglilingkod, ay kung naman ang ating magagawa para sa kalooban ng Diyos sa Kanya. Ito ang kanyang layunin, motivation ng buhay niya, nung iwanan niya ang langit para sa iba. Nung iwanan niya ang langit, alam niyo, ako yung pupunta sa lupa upang maglingkod sa iba kanya, sa paanong paraan. Doon sa Lucas chapter 19, verse 10, ang anak ng tao kanya. Pag sinasabi natin anak ng tao, siya'y tao. Ang sinasabi ng Panginoon, kaya ako naging tao na niya. Yun ang sinasabi niya. Upang hanapin at iligtas siya ang mga nangawala. Yun ang sinasabi niya. Masaya na sa verse 10. Sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Sino yung nawala? Yung nawala sa kasalanan. Kaya ako yung nagkatawang tao para sa kanila. Para hanapin at iligtas ko kanya yung nawala. Sino yung nawala? Lahat ng tao nawala. Sa pangalang Korinte, 8 kabanata, 7 talata, ang ating Panginoon ay mayaman. Dahil lahat ng mga nilikha ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So, ibig sabihin, ang Panginoon ay mayaman. Lahat ng mga bagay na nila ay pag-aari ng Panginoon. So, siya mayaman. Siya nasa langit. Yun ang sinasabi sa akin. Siya mayaman. Sapagkat siyang lahat ng gumawa. Ito'y para sa Kanya. Yung lahat ng ginawa ay para sa Kanya. Kasi mayaman. Kung makikita natin. Sino po sa pangalang Korinto, 8 kabanata. Subalit, iniwan niya yun. Yung kawalaltihan sa langit upang maglingkod sa atin. Siya'y nagpakadukangan niya eh. Tingnan nyo, siya'y mayaman. Siya may-ari ng lahat ng mga bagay na nilalang sa langit at sa lupa. Iniwan niya yung kalalatihan doon. Basahin natin. Sapagkat nalalaman niya ang biyaya ng ating Panginoon Yesus Kristo, na bagamat siya'y mayaman. Bakit sa mayaman? Ang lahat ng mga bagay na nilalang sa pamamagitan niya ay para sa Kanya. So, yun siya'y may-ari ng lahat. Kaya mayaman siya. Kanya. Subalit alang-alang sa iyo naging dukha, iniwan niya yun. Upang sa pamamagitan ng kanyang katukahan o karukahan ay maging mayaman kayo. Paano tayo maging mayaman? Hindi tayo maging mayaman sa lupang ito. Hindi mo pinangako ng Diyos yun eh. Tayo maging mayaman sa langit. Dahil tayo maging kasamang tagapagmana ng ating Panginoon.
Hindi magiging mayaman tayo sa langit. Pero para mangyari yung kanya, kinakailangan mo sa maging dukha para sa atin. So, isipin nyo, ang kanyang layunin ng siya pumunta sa lupa, hindi para sa sarili niya. Hindi para sa iba. Para maligtas kanya yung mga nawala sa pamagitan ng kasalanan. Nung siya nandito sa lupa at namuhay sa lupa, yun ang kanyang ginawa. Siya ay nabubuhay para sa iba kanya. Nandito po sa unang Pedro, ikalawang kabanata, sa talatang 21. Yun din ang gagawin natin kanya. Iniwanan tayo ng uliran o ng halimbawa ng Panginoon dahil nasundin natin, basahin natin. Sapagkat po dito kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapakan. So, ang ating Panginoon ay naging lingkod sa iba, binigay sa sarili niya para sa iba. Sabi niya, ganyan, gawin natin ganyan. Na tayo mabuhay para sa kapakanan ng iba. Nung siya nakatamo sa krus, hindi para sa sarili niya, hindi para sa iba. Dito sa Galatia 1:4 hanggang verse 5. Bakit siya namatay sa krus? Para sa ating mga kasalanan. Dapat sana tayo yung namatay doon. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang Panginoon namatay para sa atin. Sabi natin sa Galatia 1:4, na nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo kanyang maligtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama kanya. Sumakanya nawa ang kalulutihan magpakailanman. Amen. So bakit ibinigay niya ang sarili niya para sa atin? Bakit siya matay sa krus? Para sa ating mga kasalanan. Para mapalaya tayo kanya sa makasalanang panahon na ito kanya. Ay sa kalooban ng Diyos at Ama. Yun yung kalooban ng Diyos na imaligtas sa pamagitan ng ating Panginoon na siya namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Doon sa Old Testament, yung mga Hudyo, sila ay nag-aahin ng dugo ng mga hayop para sa pagtubos sa kanilang mga kasalanan. Subalit, hindi maaaring magpatawad ng mga kasalanan ng dugo ng mga hayop. Dahil mas mahalaga ang tao kaysa sa hayop, di ba? Hindi pwedeng tubusin ng isang mas mababa ang mas mataas. Kumbaga, kung halimbawa tayo ay ang tawag doon, nasa laka. Pagka tutubusin mo na siya ng lamo, hindi ba mababayaran yung inutang mo? Okay, magbabayad na higit doon. So, hindi pwede yung dugo ng mga hayop. Kanya, dugo ng Panginoon ang nararapat para tayo po itubusin. Dito sa Titus 2:14, sinulit po sa atin, kanya, binigay niya ang sarili niya sa atin para tayo matubos kanya. To redeem, para matubos tayo kanya sa ating mga kasalanan, sa anumang masamang bagay na ating ginawa. Yan sabi rito, basahin po natin sa Biblia. Siya nagbigay ng kanyang sarili, alang-alang sa atin, upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sabayan ng pag-aari niya sa masagasig sa mabubuting gawa. So tayo po itinubos niya para sa pamagitan ng kanyang kamatayan. So tinubos tayo. Tayo po yung dating alipin ng kasalanan. So tinubos tayo ito sa pamagitan ng ating Panginoon na ibinigay niya sa kanyang sarili doon sa krus. Nung nabubuhay ang Panginoon, siya maawain kanya. Sa kasalukuyang panahon natin, minsan napakahirap maging maawain. Hindi natin alam kung yung nakikita natin dapat mong tulungan, dapat mong tulungan. Maraming mga tao na humingi ng tulong, pwede naman sila nangangailangan. Minsan, miyembro sila ng mga sindikato. Pero kung napatunayan natin na itong isang bagay dapat tulungan, isang tao dapat kailangan sa tulungan. Ang Panginoon, ganun siya. Dito sa Matthew chapter 9, verse 36. Side po natin. Nakita niya yung mga tao sumusunod sa kanya. Siyempre, sumusunod sa kanya, hindi dumating sa punto na sila ipagod. Basahin natin. Sa 36. Na makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila.
sapagkat sila'y nangangamba at nanlulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. At sa ito talatang ito, hindi tumutukoy sa sila'y nanlulupaypay dahil sila'y gutom na rin sila, pero hindi na kinaawa ng Panginoon. Sinaawa sila para sila mga tupa na walang pastol, kanya sila'y naligaw. So naawa siya. Gusto niya alisin ang mga tao ito sa kailang pagkaligaw. Dito sa Luke chapter 7 verse 13, na makita niya siya'y nagkaroon ng pagkahabag sa kanya. Sinabi niya, huwag kang umiyak. At sa John 11 verse 25, na namatay si Lazarus, na kapatid ni Martha at ni Mary, at kaibigan ng ating Panginoon, ang sabi ni Maria sa kanya, o si Martha, kung dumating ka sana ng Panginoon ng mas maaga kanya, hindi na sana siya namatay. So meron silang pananampalataya sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At siya'y umiyak. Jesus wept. So tingnan niyo, siya'y tao tulad natin. Siya'y umiyak. Siya'y naawa kay Lazarus. Dahil hindi niya naligtas si Lazarus sa kamatayan. At sinabi ng mga Hudyo, tingnan ninyo gaano kamahal niya si Lazarus. Pero alam po natin later on, binuhay niya maguling si Lazarus. At pinakita niya kanyang kapangyarihan na may kapangyarihan siya na buhay ng isang patay. Pero ang point natin sa mga talatang ito, si mahabagin. Hindi lang siya nakahabag sa pisikal na pangailangan ng mga tao. Sinahabag rin sa kailang espiritu ng kalagayan. Sila yung mga parang tupa, na walang pastol, sila yung naliligaw, na kailangan kong iligtas kayo. Si Kristo ay masunurin. Christ was obedient. Siya ay masunurin. Sa Hebrews chapter 5 verse 8, bagamat sa isang anak, ang ibig sabihin, kung ikaw ay anak ng tatay mo, hindi ka kailangan magtrabaho para makamain. Pakakainin ka niya. So, hindi mo kailangan magtrabaho. So, siya'y anak ng Diyos. Hindi siya kailangan sumunod. Sapagkat siya'y Diyos kapantay ng Ama. Pero natuto siya ng pagtalima kanya. Bagamat siya natuto siya ng pagsunod sa mga bagay na kanyang tiniis. At ang siya mapag-isagdal, siya ang gawa na walang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. So, ang Panginoon, sa kanyang pagliligtas, kinakailangan niya sumunod sa Ama. Tayo rin, para tayo maligtas, kailangan tayo sumunod sa Panginoon. So, gayahin natin ang Panginoon na siya'y masunurin. Sa naman pong talata na mababasa natin sa ating Panginoon, walang ni isang mababasa natin siya nagreklamo laban sa kanyang Ama. Ginawa niya kalooban ng kanyang Ama, di ba? So, kailangan natin sumunod. Gaya na siya. Kailangan natin sumunod sa Diyos at sa ating Panginoon. Pag hindi natin gagawin, hindi tayo maniligtas. Dito sa Mateo, chapter 7, verse 21. At saka sa verse 23, baliktad dito eh. Sino yung maniligtas? Yung sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kanya. Kundi, ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama nasa langit. Para ka maliligtas, kung ikaw ay susunod. Paano ka hindi maliligtas? Pag hindi ka sumunod. At kung magkagayon, ipahid ko sa kanya na, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayo man gumagawa ng kasamaan. Yung salita kasamaan, ang ibig sabihin, lawlessness. Pag hindi tayo sumusunod, hindi tayo maliligtas. Kaya kailangan tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. At ang Panginoon ay mapagkumbaba. Ano ba ibig sabihin ng pagpapakumbaba? Pag tayo po yung mapagkumbaba, kinikilala natin ang ating kalagayan kumpara sa iba. At tayo gumagalaw ayon sa kalagayan natin yun. Kumbaga, kung tayo ay nakikipagtrabaho, alam mo yung boss mo mas mataas sa'yo. So, ikay sumusunod, nagpapakumbaba. Dahil pinasasahod kayo, so nagpapakumbaba. Ngayon ang Panginoon, siya mapagkumbaba.
kinilala niya kanyang kalagayan nung siya'y nagkatawang tao at nakitulad sa atin. Siya'y mas mababa sa kanyang ama. Kaya siya'y nagpakumbaba. Makikita natin. Doon sa John chapter 13, ang ating Panginoon, sa pagkakataon nito, bago po yung tinatawag nating Lord's Supper, ginawa nila yun. Ito mo nang ginawa niya. Dito sa ika-4, inugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Hindi siya kostubre ng mga tao ng panahon na yun. Hindi sa panahon natin ngayon kasi hindi na applicable yun. Noong unang panahon, ang mga tao nakasandalya sila, hindi sila nakasapatos. Kasi sila lumalakad sa maalikabok na lugar. So kapag ka isang bisita ay pupunta sa tahanan ng isang tao, kung yung bisita at yung may-ari ng bahay ay magkapantay, ang gagawin ng may-ari, bibigyan lang siya ng ng tubig, hugasan yung mga paa mo. Ikaw mahugas sa iyo pa. Pero pag ang bisita niya ay mas mataas kaysa sa kanya, yung mismong may-ari ng bahay ang humuhugas sa paa ng bisita niya sapagkat siya'y mas mataas sa kanya. Pagkakataon na ito, ang Panginoon ay mas mataas kaysa sa kanyang mga alagad. So dapat ang kanyang mga alagad ang maghugas sa paa ng Panginoon. Pero ang Panginoon na mas mataas sa kanila ang naghugas sa paa ng kanyang mga alagad. Sayin natin. Kaya tumindig siya pagkatapos maghapunan, itinabi ang kanyang damit, at siya'y kumuha ng isang tuwalya at binikis sa kanyang sarili. Ito makikita natin. Sa ikatlo, kalabing tatlo, ano po? Ito mababasa natin. Tinatawag niya akong guro at Panginoon. Tama kayo, sapagkat ako nga ganyan. Kung ako nga, na Panginoon at guro ay nagugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding magugas ng paa ng isa't isa. Sapagkat binigyan ko kayo ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Ganyan. Inugasan niyo pa ng kanyang mga lugar. Katotoo sinasabi ko sa iyo, ang alipin ay hindi higit sa dakila kaysa sa kanyang Panginoon. O sinugo ay higit na dakila kaysa nagsugo sa kanya. Ang sinasabi ng Panginoon, mas dakila ako sa iyo, sa inyo kanya. Dahil ako ang Panginoon nyo kanya, at kayo aking mga alagad. Pero ginawa ko kayong gaso ng iyong mga paa. So tinuturuan niya ang kanyang mga alagad na maging mapagkumbang katulad ko kanya. Inugasan ko mga paa nyo, pero ako higit na dakila kaysa sa inyo. Eh, siyempre, mga alagad lang ng Panginoon yun. Mas dakila ang ating Panginoon. So yun po doon tayo magtatapos. At yung bahagi nito ay pagpapatuloy natin sa susunod na linggo. Maraming salamat sa inyong pakinig. Bagamat